Mga Lods, magandang araw sa inyo. So nung kailan lang pala, okay, kagabi pala yata, medyo nag-viral yung isang video ng isang gwardiya sa isang sikat na mall. Tapos doon sa batang may tinda ng sampagita. Actually nakakadurog ng puso yung nangyari syempre. Kasi ako, sa totoo lang, nagtinda rin ako sa kalye, okay? Pasahang bilog, bicho-bicho yung tinapay. Yung sampagita, muntik din ako magtinda niyan. Okay, muntik din ako magtinda niyan. Pero Lods kasi, itong post na to, pinag-isipan ko mabuti to kung gagawin ko ba o hindi. Kasi, pwedeng maging eye-opener to. And also, pwede rin tong ano ba tawag dito? May mga pwedeng tamaan dito na pwedeng magalit sa akin. Pero gusto ko kasi katotohanan lang tayo, eye-opener. So nakapag-decide ako na gawin to. So unang-una mga Lods, yung video na kumakalat, may long version, di ba? Yung long version, may cut pa rin eh. So doon sa nag-post ng video, wala yung buong katotohanan. Please lang wag tayong ganun kung magpo-post ka lang din naman, di ba? Ipakita mo yung buong pangyayari. What leads to that? Doon sa commotion. Kasi doon sa simula ng video, kalmado pa eh. Pinapaalis pa ng maayos ilang beses. Di ba may nagko-comment nga sana pinaalis na lang ng maayos. Eh ilang beses na nga pinaalis ng maayos. And then biglang na-cut, tas nagkaroon na ng commotion. So hindi natin alam kung ano yung in-between nun, di ba? Kung ano pa ba yung ibang nangyari. Pero regardless, okay? Regardless kung ano man yung ginawa nung bata, para sa akin, yung ginawang aksyon ng guard, okay, kung paano niya hinandle yung sitwasyon, is meron din talagang kalabisan. Unang-una hanggat maaari, huwag mong sisirain yung paninda ng mga vendors. Yan ang pinakaunang-unang iisipin mo. Okay? Alam ko yan kasi ako, sinabi ko nga sa inyo, nagtinda nga ako sa kalye, di ba? And siyempre, wag mong gagamitin yung paa mo na pantaboy na magbumukhang sinipa, or kung sinipa mo man talaga, pwede mong ikatwira, may hawak ka kasi kaya paa mo yung ginamit mo. Pero regardless, hindi mo dapat gagamitin yung paa mo basta-basta kasi meron tayong etiquette na dapat kayo paano tinitingnan. Kasi iba magiging implikasyon niya sa ibang tao. Lalo naka-uniforme ka, okay, ako may uniforme din ako, di ba? Yon, okay? So, yung pagsira kasi ng ng paninda ng mga vendor, sobrang bigat niyan kasi para sa mga vendor ako, mas mahalaga pa sa buhay namin yan minsan kung ituring namin yan. Ako, nagtitinda ako ng bicho dati, tinapay, di ba? Nung nadulas ako one time, nung tatapon yun, di baling wag siyang, di baling masugatan ako, mauntog ako, magkabukol ako. Maisalba ko lang kung paano babagsak yung mga paninda ko. Kasi pag yung tumapon yun, sumahid sa lupa yung mga paninda ko, automatic, wala na. Tapon na yun. Or kakainin ko yun. Bayad na ako, lugi na ako, di ba? Eh yung bukol, yung sugat, gagaling naman yan. Ganon namin isipin, ganon namin pahalagaan yung mga paninda namin. Kaya the mere fact na sinira mo yun, grabing pagguho ng ng mundo nun para sa mga nagtitinda. Okay? Pero maging fair tayo rito may eye-opener ako sabihin sa inyo mga Lods. May eye-opener ako sabihin sa inyo rito. So, dati kasi Lods, okay? Nagtinda ako ng basahang bilog. Nagtinda rin ako ng bicho-bicho, okay? Ng alakal. Muntik kami magtinda ng sampagita. And hindi yun natuloy, okay? Dahil ganito yung sitwasyon doon, okay? Doon sa bata, yung mga bata kami, may nagalok sa amin na magtinda ng sampagita. Pero tuturuan kayo. Magsuot kayo ng mga sira-sira yung damit. Ganun, o kaya dumihan nyo yung mga damit nyo para maawa sa inyo yung mga binibentahan nyo. Tapos, bibili sa inyo. And napansin namin yung sampagitang binibenta namin. Alam niyo yung bungi-bungi, pagkatapos overpriced. Pero dahil sa awa, pwedeng bumili sa amin. Hindi kami natuloy, hindi kami pumayag kasi pakiramdam namin, yung para naman tayong pulubi, para tayong namamalimos, di ba? Yun yung pakiramdam namin. And then, na-realize ko nung paglaki ko na yun, nagkakaisip na ako, tinuturuan pala kami mamalimos na may kunwari lang na pantapal na yung sampagitan na yun. Grupo yun grupo. Okay? May papakita ako sa inyong post mamaya. Grupo yun. So ibig sabihin, organize yun. Di ba? Yun yung ibig ko sabihin. Tuturuan nila kayo kung paano magpaawa. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka, this oras ng gabi, may mga naka-uniforme pang bata? Di ba? Alam nyo, ang uniforme, lalo sa aming mga mahihirap noong mga panahon na yun, napakasagrado niyan. Ako, ang uniforme ko lang sa school dati, pinakamarami 3. Umabot ng 5 yan no medyo nakakaluwag-luwag ng konti, ganun, o kaya nakahingi ng ibang uniforme. Totoo yan sinasabi ko. Pero may time na ang uniforme ko 2 lang, palitan.
So minsan pumapasok ako sa school nang hindi nalaban yung outer ko. Yung inner lang ang malinis. At pag naubusan ako ng inner, minsan gumagamit ako ng decolor na t-shirt. Ang pangit tingnan, pero wala eh. Public school, ganun eh. Ganyan, na-experience ko yan. So napaka-importante sa amin yung uniforme para gamitin mo yan hanggang 10 oras ng gabi. Nahahaya mo malikabukan yan, haya mong madumihan yan. So there is something, parang nakakapagtaka. Pero ako kaya kong sabihin bakit? Ako nagtinda ako sa kalye. Alam ko yan, mas alam ko yan sa mga taong sasabihan ako na grabe ka naman sa mga bata. Alam ko yan nagtinda ba kayo sa kalye? Kung hindi kayo nagtinda sa kalye, wag nyo nang ipilit. Or kung hindi kayo na-offera ng ganyan. So ngayon yung sinasabi kong post, meron kasi akong kinomentan. Eto kapitbahay namin to, na ang sabi naman niya, yung mga badyaw naman daw nasa isang L300. Ibababa, tapos mamalimos, after mamalimos, pagdating ng oras na ganto, susunduin din sila. Kasi sa pwesto yun eh. Hindi ko alam kung sa Divisoria ba yan eh. Kasi may yung nag-comment na yan, kakilala ko yan, kalugar namin yan. Medyo mas bata sa akin yan. Kaya nga tinatanong ko sa kanya kung alam niya yung sinasabi ko. Pero may doubt ako na alam niya yun. Kasi medyo may kaya to eh. Noong mga panahon na yun, medyo may negosyo nga sila, so may pwesto sila. Kaming mga nangangalye talaga na mga grupo ng mga kaibigan namin dati, na offeran kami niyan. Iilan lang kami, alam ko, iilan lang kami inoferan niya magganyan. So yun. So ngayon para mag-uniforme ka sa ganong oras, medyo parang di ba? Mapapaisip ako. And true enough, may mga duty ako na may lugar na may naggaganyan. Lalapitan ka kahit naka-uniforme ka, lalapitan ako kasi isipin nila mga yan, yung mga yan, syempre maawa sa atin yan. Magpapasikat yan, magbibigay sa atin yan. Hindi ganoon na nasa isipan ko. Anong ginawa ko? Boy, pati nga nung bag mo. Ano ba laman nito? Naka-uniforme, may bag, walang laman, sampagita lang. So nag-aaral ka ba talaga? 'Di ba? Tapos meron pa ako na tiyempuan, may ID. Hindi naman siya yung nasa ID. Sabi ko kayo ng ID to. Ba't may ID? Napulot ko lang po yan. Ba't sinusuot mo? 'Di ba? Ngayon, minsan ginanto ko naman. Boy, nasan ba yung mga magulang mo? Bakit ka ba nagtitinda ng sampagita? Sabi niya, wala na po. Patay na po yung mga magulang ko. Yung pagkakasabi pa, may kasama ng arte. Marurunong na rin sila eh. So ngayon, sabi ko talaga, gusto mo dalhin kita sa DSWD para kahit paano may tutulong sa'yo? At least doon makakapag-aral ka ng mabuti. Hindi po, joke lang po. Medyo natakot. Buhay pa po, nandun po yung magulang ko. Hindi nga. Pakita mo nga sa akin. Tinuro niya sa akin. Anong ginagawa ng magulang? Nag-aayos ng sampagita. Kasi kinakalaban na nila yung mga organized group. Sila na gumagawa, na iniisip nila, kung nagagawa ng organized group to, napapakinabangan nila yung mga anak namin. Di kami nagagawa, mas malaki pa yung kita namin. Di ba? So, ako hindi ko sila nilalabanan or minamak. Gusto ko lang maitama yung mga pangyayari sa society natin na hindi tama. Kasi ako nagtinda nga ako sa kalye. Ngayon, ang tanong anong pinagkaiba nun? Tinitinda ko basahan. Something useful. Hindi ako namamalimos. Alam ko yung basahan sa kalye, may mga jeep driver na kailangan ng basahan kasi magrasa yung jeep na yan, malikabok, ginagamit nilang pampunas yan, ayaw naman nila ng panyo. O sa ginagamit din nila yan, kunwari may nasirang ganto, ganyan. Useful ang basahan. Yung mga nagtitinda ng mga eco bag, yung mga plastic doon sa may Divisoria, yung mga bata, bumibili ako sa mga bata na yun. Bakit? Kasi nakikita ko naghahanap buhay sila ng tama. Alam nila na sa may Divisoria, yung mga plastic na ginagamit doon, okay? Maliliit, pagkatapos minsan mabilis masira. Ngayon pag marami ka nang nabili, mahirap nang dalhin. So kailangan mo ng isang malaking plastic bag na matibay or eco bag na matibay. So nagtitinda sila sa kalye, makikita mo yun. Di ba? Useful, nag-iisip sila. Kumbaga iniisip nila, ano bang pangangailangan ng tao dito sa lugar na to? Okay, mag-iisip sila ng negosyo. Ngayon, kung wala silang sariling pang negosyo, wala silang puhunan, may mga tao ron na magpo-provide sa kanila na na magko-consignment. Yan, ganun ang mangyayari. Sa basahan actually may nagko-consignment na rin. So pwede mo rin gawin 'yun, 'di ba? So para sa akin, yung mga nagtitinda sa pagitan na yan, hindi ako bumibili diyan in my own yun yung pamamaraan ko ng pagtulong sa kanila. Kasi ayoko ma-instill sa isipan nila na ganun pala kumita ng pera. Mas gusto ko yung mga nagtitinda ng basahan bilog, yung nagtitinda ng tubig sa kalye. Alam nila may mga motorista na pag naarawan talagang kailangan ng tubig, baka ma-dehydrate, di ba? So magtutubig sila. Yung mga ganun ba? Yung nakakita ko ng batang nagtitinda ng saging na saba. Tinanong ko, boy, saan galing to? Saan mo inaangkat to? Yung kasi yung mga word namin sa kalye. Hindi po, ano po yan, ako na po namumuhunan, bumibili po ako sa palengke, tapos doon sa gibang bahay sa amin, pinapakuluan ko. Ano? Naiisip mo na yon? Halos kalahati binili ko eh. O pagpunta ko sa ensayo namin, dami kong dalang saba, pinamigay ko. Di ba? Kasi gusto ko yung ganong klaseng mentality ang suportahan ko. Hindi yung
mag-uniforme ka o kaya magdadamit ka ng parang kawawa para semi-panlilimos na yung dating. It's an eye-opener. Hindi ko sinasabi na lahat ng naka-uniforme nag-ganun ng tirada. Pero 90% of them ganun. Maniwala kayo sa akin kasi inoferan nga ako eh. Okay? Alam ko tong sinasabi ko. Kaya please lang sa mga may balak na mambash sa sinasabi ko, okay? Tanungin niyo yung sarili niyo, nagtinda ba kayo sa kalye? Okay? Ako nagtinda ako sa kalye. Okay? Kaya ako dinidiin yan kasi alam ko sigurado may hina yung comprehension na hindi tatanggapin tong sinasabi ko. Going back dun kay Kuya Guard, okay, naging eye-opener din sa akin yan na if ever na mangyari sa akin yung ganyan sitwasyon, at least kahit papano, medyo alam ko na kung paano i-handle. Hindi talaga ganun. Siguro ang pinaka magandang gawin doon na tinuro rin sa akin ng isang matandang officer namin dati. Buhatin mo daw yung bata na nakangiti ka. Tapos magsasalita ka na, oh, ayaw mo magpasaway, ayaw mo umalis, buhatin na lang kita, ililipat kita ron ha, trabaho lang to na nakangiti ka. Kasi maraming chismosa na bibidyoan ka. At least nakangiti ka kung tanggalin nila yung audio, pero pag di nila tinanggal yung audio, marinig ng tao na ginagawa mo lang yung trabaho mo. Kailangan may panangga ka kagad, kailangan advance ka kagad mag-isip. Kasi maraming mapagsamantala dito sa mundo na di baling makapanira sila, hindi nila alam na minsan ka lang magkamali, pwede nilang gawin puhunan yun para mag-viral sila. Okay? So mga lods, sana maging eye-opener to. Kasama na rin yung mga naglilinis ng windshield. Kung yung mga nagsasampagita, para sa akin, semi parang namamalimos na ang dating, na pinantatapa lang yung sampagita. Yung mga windshield naman, yung mga nagbubuhos bigla ng windshield, semi hold up kasi tatakutin ka, i-intimidate ka niya mga yan. Barya lang gaganunin ka pa niya, barya lang. Barya lang, tayong barya, gaganunin ka pa, iba, intimidate ka. Hindi bata ang gumagawa nun ha. Anong ginagawa ko sa mga yan? Binababaan ko agad ng bintana. Boy, wag kang mamuwersa, gaganunin ko agad. Kuya, barya lang, bakit? Diba? Magpapakilala na kagad ako, boy, pulis ako, okay? Huwag mong puwersahin yung tao. Pagka sinabi nila linisin mo, pero huwag mong puwersahin. Kasi parang hold up na yan, pinupuwersa mo ako. Ganyan. Tapos sasabihin ko sa kanila, alam ko yung ginagawa niya, minsan nanggagasgas kayo. Nakikita namin Nakita namin ng misis ko may batang inano pa yung pintuan 'Di ba? Ang sabi ko nga hindi lang bata gumagawa nun, nangi-intimidate, grupo-grupo pa sila. So, pagka may nagbibigay, alam nila, uy, teka, pwede palang gawin yung kikita pala tayo. 'Di ba? So parang nakokonsente natin yung gawain na hindi tama. In the long run, hindi rin naman makakabuti sa society natin. It's a problem na complex yung complex yung solution, pero kahit papaano, maybe it's an eye-opener. So ako, para sa akin, ang ginagawa kong solusyon, yung mga batang naghahanap buhay sa tingin ko na tama, in a good way, in a correct way para sa paningin ko, yun yung sinusuportahan ko. So sa mga bata, mga nagsusumikap, yung mga nagtitinda ng basahan bilog, mga nagtitinda ng pagkain, mga tubig, ganyan sa kalye, o kaya yung mga nangangalakal, pumupunta sa mga ibang bahay, mga ganyan. Yan, kayo, shoutout sa inyo. Galingan nyo. Huwag kayong mag-alala pag nagsumikap kayo. Pwede nyo rin matupad yung pangarap nyo. Kasi ako, ganun ako Nasaan na ako ngayon? Diba? Nanggaling ako dyan. Hindi ko kinakahiya yan. Siguro ang pinakapalimos na ginawa ko yung nangaroling kami sa kalye. Pero caroling din naman yun Doon may nasagasaan sa amin, may nabump. Although, hindi naman siya napilayan, na nagkapasalang. Kinabukasan, wala kami lahat. Takot kami. So, sana itong post ko na to, hindi to kainisan or kagalitan ng mga mahihinaang compression. Pakinggan nyo muna. So Kuya Guard, sana makalagpas ka sa pagsubok na dumaan sa'yo, okay? Doon naman sa bata, please lang, huwag kayong mag-uniforme. At humanap kayo ng mga ibang pagkakakitaan. Hindi yung pagtitinda ng sampagita na ang dating parang nagpapaawa kayo na naka-uniforme, nag-aaral mabuti, tulungan natin, 'di ba? Sa akin kasi hindi uubra yun kasi parehas tayo ng hangin na hinihinga nung mga panahon na nandyan ako. So, alam ko, okay? Yun lang mga lods ha. Thank you.